Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang tanghali po sa inyo mga kapuntos na nanonood dito sa ating video na ito sa punto por punto. At sa pagkakataong ito may tatalakayin po tayo ah, isa sa mga argumento, no, argumento ng mga ibang tao na minsan nag-iisip naman. May mga pagkakataon kasi yung mga tao talagang nag-iisip, ano. Para ba namang bago? Nag-iisip sila kung bakit ginawa daw ng Diyos ang demonyo. Alam naman ng Diyos na masasama ang mga ito. At kung kabutihan ang kanyang hinahangad para sa atin, bakit daw siya gumawa ng demonyo? Yun ay kadalasang tanong ng mga taong nag-iisip, lalo na sa bahaging espiritual. Kaya sa pagkakataong ito, anak ni Ate Edna naman ang nagtanong, bakit daw ginawa ng Diyos ang demonyo? Alam naman niya na masama ito. Pakinggan natin kung paano ito sasagutin ng punto por punto. Tanong ng anak ko, Brother Jando. Yung sabi niya, I always heard snake dragons are demons. Why God created them? No, yung dragons daw and snakes sa Bible, lagi daw niyang naririnig dito sa punto por punto, they are demons. Ngayon, tinatanong niya, bakit daw nag-create si God niyan na masama pala? Okay, Brother Angel Santos, did God created the demons? No, actually kasi yung sinasabing the snakes, they're not demons. At saka yung dragons, they are symbols, no? Tandaan niyo po yung sinabi ni Brother Angel, ha? Snakes are not demons. They were animals. Pero bakit iniuugnay ang snake sa demonyo? Dahil ang snake ang ginamit doon sa Genesis, kung saan yung matandang ahas, parating sa Revelation, si Satanas. Iyak siya nang iuugnay. But it doesn't follow na kapag nakakita kayo ng ahas, demonyo na yan. Hindi po. Animals lang po yan. And dragons are symbols. Yeah, dragons are symbols. So, yun ang sagot, Brother Angel. Tuloy natin. So there's no such things in the Bible that saying that snakes are demons, no? But it's just coincidence that the devil, no, the devil used the snakes. That's it. On the Genesis, on the book of Genesis, no. So there is no such things as snakes are demons, and also the devils, of course, hindi nila inano yon. He doesn't created them, but they choose it. These are the fallen angels, no, that against God's will, of course. They're not what do you call this? Yung hindi sila they're rebels against God. So that's why they became devil, no? So they're not created, but that's what they want. But they're previously they're angels, no? God created angels, but these angels became devil because of because of the rebellion to God, brother.
Ayun po ang sagot ni Brother Angel naman doon. God created angels. And He created angels not like a robot that whatever you say, either wrong or correct, they will do it. No. They have free will. And because of that free will, the angels, for example, Lucifer, the bearer of light, because of his pride, because of his pride, it drives him to make a way how to overcome God, to be much higher than God. But later, he realizes that he cannot do it because God won't allow him to be much higher than him. So that's the reason why it was Lucifer who made himself a devil, and it is not God who made him a devil. For example, let us give an analogy. When a parent raise his child, he raised it with to become a good citizen. No, they will raise him, teach him good morals and right conducts. But someday or a day has come that this child met some people on school who thinks badly, no, they think that doing something make them enjoy is nice, even though it turns out that they become a robber. Oh, now the question is, did the parents make their child a robber? No. It's not the parents. It was the child himself who made his own decision to become a robber. So that's also the what happened to Lucifer. That's also what happened to Lucifer. God made him an angel. It was God's idea to make him an angel. And it was God's idea that gave them free will. And because of that free will, pride has entered the heart of Satan. And then the angels do not have a physical heart, but a spiritual heart. It enters into the heart of Satan that make him do everything that he can to overcome God. And it turns out that he fails. So that's the reason why, no? Pati ako nahahawa na lang ako sa English ito. Ano ba naman to? So, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng demonyo, hindi siya gawa ng Diyos. Ngayon, baka may pahabol si Brother Junre, pakinggan naman natin. Akala ko tuloy-tuloy na yung English si Brother Angel. Kaya nga. Yeah, Ted. Ted. Dagdagan ko Oh, po yes. dito. Oh, speak in English. You can add, bro, Junri. Because Darren cannot understand Yes, in as Tagalog. Yes. As far as you know. Wait na. Pas na lang ako, bro. Magaling mag-English eh. Ano ba? Sige, Tagalog, English. Tagalog. Okay lang Tagalog, bro. Tagalog. Pinapahirapan pa tayo, no? Well, accordingly, no, to the Bible, no, according to the Bible, brother, sa Genesis, no, nung unang ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat ay mabuti. Ayan, no? Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at narito napakabuti. So sige, no, let's try to read it in English. So he can understand it easily, no, in KJV. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. So kasama ba dyan ang ahas, no? Yes, no, probably, dahil babalikan natin sa 30, sa 30, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and
and unto everything that creepeth upon the earth, when there is in life, I have given every green herb from it, and it was so, no? So lahat, no? Lahat ng ginawa ng Diyos, pati yung mga beast, yun, kasama na dyan yung ahas, ay napakabuti, no? Ayon sa account ng Genesis, no? At paano ba 'to ibalik? Ayun. So paano naging ahas yung Satan, no? Ito kasi yung ginamit ni Satan na instrumento para linglangin ang tao, no? Kung babasahin natin dito sa 3, tingnan natin sa 1, no? Tagalogin natin para lahat makaunawa. Dito, Tagalog lang. Ayan. Okay? Ba't dalawa to? Ayan. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. So, nature na ng ahas na tuso, no? So, nasa na talaga ng ahas, nature na niya, ayon sa kanyang pagagawa. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? After na ito napasukan, so ibalik natin sa 2, no? Sa 2, kasi, saang verse ba yun na ginamit niya ang ahas? Nalimutan ko, 14-15 yata. Try natin dito sa 1 and 2, no? At nayari ang langit at lupa at ang lahat na natanaw na sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ang ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Hindi na dito, no? 6-7 yata. Ulap na paitaas, ibabaw sa lupa. At nilalang, ito, 7. At nilalang ng Panginoon ang Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang buta sa ilong, hininga ng buhay at mga tao na naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos sa isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lupa. Hanapin natin yung direktang direktang inano ng demonyo ang ahas, no, ginamit. Lupain ng kinuha ng Panginoon ang lalaki, Eden, at ito sa 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay wag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa, siya'y ilalang ang katlong niya. Okay, direkta natin yun sa may ahas na, at sinabi, kalimutan ko kasi agad yung Yung may talata. ahas, stress lang bro, 1. Tapos siya yung nagsasalita. Dire-diretso. Dito sa at ang Stress. inuha ng Panginoong lalaki at kaya't iniwanan ng kaniyang siya magiging isang laman at sila sa 3 na pala agad, no? Kasi 2:25 na lang dito, no? So dito sa 3, ito yung time na ginamit ni Satan ang ahas, no? Yes. At sinabi ng ito na ba 'yon? At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti, no? 3:1. Ayan. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi sa ahas, ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami, no? So, datapwat bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, nitong hipuin baka kayo ay mamatay. So, dito natin sa 15, no, 3:14, start natin sa 14.
At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, ibig sabihin nito si Satan, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin ng lahat ng mga araw ng iyong buhay. So ito yung point na yung yung ginawa ng Diyos na mabuting nilalang, yung ahas, ay sinumpa na ng Diyos, no, dahil nga ginamit siya ni Satan at para linlangin ng mga tao. So yun ang reason kung bakit nasali yung ahas, no, sa account ng Genesis bilang masama dahil ginamit siya ni Satan. Pero hindi natin agad i-interpret yun na literal talaga, no, kasi yun ay in accordance lang yun sa pagkasulat ng writer kung paano niya kwininto ang paggawa ng mundo at kung paano nangyari nagkaroon ng kasalanan sa mundo. So para bang isinalaysay niya sa panitikang pananalita or yung tinatawag nating literatura, no, para bang gumagawa siya ng istorya or poem, no, ganun ang sabi ng mga scholar na in that way nila isinulat yan, kung sa baga paano nila inexpress, paano nila pinaliwanag sa panahon nila, no, sa mga tao, no, sa mga Hudyo o yung mga Hebro, yung paggawa ng mundo ng Diyos or yung pagkaroon ng kasalanan. So in-apply nila yun sa panitikang pananalita. Ayun na, tumawag na, no, at yun ang dragon English kasi kaya dragon eh. So ang dragon naman A symbol. o simbolo rin yung kay Satanas, pero naging dragon na siya, sabi nga ni Bro Wendell, dahil sa huling panahon malaki na siya eh, dahil marami na siyang nalinlang, no, ng mga tao. Sa Apokalipsis 12:3 ba yun? Or 12:3, no? Ito. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragon, dagong mapula, na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo may 7 diadema. So, yung yung ahas at yung dragon, si Satan lang po yun. No, kung sa baga ba, metaphorical na kung sa baga, ganyan siya inilarawan ng mga author ng Bible, si Satan as ahas, kasi nga ang ahas ang pinakatuso sa lahat, no, kasi kung titingnan mo yung nature ng ahas, kung mag-ano yan, napaka silent ba si Satan, ang ahas silent. So ganon siya inilarawan ng mga writer. Then sa New Testament naging dragon siya kasi ang dami na niyang nalinlang, yun ang sabi ni Bro Wendell, no, sa naalala ko. So hindi siya literal talaga na may dragon or kung saan ba yan nakita ng mga manunulat yung dragon. So yun ay metaphorical statement, no. Yun ang paglalarawan nila kay Satan. Kaya nabanggit yun sa Bible, te. At paki-English na lang yun, te. Mahirap i-English. Yun lang, dagdag ko mo dyan, no? Brother Johnny, salamat. Ayan, so sa pagkakataong ito, mayroon tayong sasagutin. Ito ay naisip ko lang na magandang pakulo, no, sa ating programas punto por punto, na tayo ay magsisagot ng mga comment. At ang sasagutin kong comment ngayon sa araw na ito, sa oras na ito, ay galing kay Grace Ann Sumayo, 1542. Sabi niya, basahin po kasi ninyo from Genesis to Revelation ang Bible, para lahat ng verses malaman ninyo at hindi nilalaktawan na naaayon lang sa kagustuhan ninyo,
sa pagtatag ng sekta ninyo. Unang-una, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi siya sekta. Siya ay religion. Kung ating babasahin yan dito sa Philippines, a Unique Nation by Gregorio Zaide and Sonia Zaide, ganito ang sinasabi, no? Sa page 123 sa kanyang libro na Philippines, a Unique Nation, ganito ang nakalagay. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Religion. So, hindi kami sekta. Ano? Hindi kami sekta. Kami ay religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, hindi kami sekta. Kami ay religion. Yung sekta, yun yung mga Christian denomination na kung tawagin sa ating panahon ngayon ay mga sulpot na sekta. Na sa unang panahon, ang tawag sa kanila, Protestantism. Mga iglesyang hindi kaanib sa Iglesia Katolika pero nagsasabi na sila ay Kristiyano. Ha? Kaya yung yung comment mo, yes, binasa namin from Genesis to Revelation, ay alam namin. Ayon sa Biblia, ang iglesyang tinatag ni Kristo ang nagsimula sa Jerusalem. Ang tanong, ang iglesyang kinaaaniban nyo ba nagsimula sa Jerusalem? Tiyak ko hindi. I-search nyo. From 200 AD. From 200 AD, nasaan ang iglesia nyo? Kasi sa Biblia kasi, first century siya nagsimula. So, wala nang nilagay ang Biblia patungkol sa 200 AD, 300 AD, 400 AD. Sa mga panahong yan, nasaan ang iglesia kinaaniban ninyo? Sino ang pastor ninyo? Sino ang nangunguna, nangungulo, namumuno sa iglesyang kinaaniban ninyo? Kung sa ngayon, ang pastor nyo ay si pastor na nasa harapan nyo ngayon, sino ang pastor nyo nung panahong 300, 400, 500? Huwag nyong sabihin sa akin si Kristo. Tapos ngayon, hindi na si Kristo yung kaharap nyo, kundi yung pastor na binayaran nyo ngayon. Hindi naman pwede yung ganon. Lilitaw na siya yung pumalit pagkatapos si Kristo, ay hindi pwede yon. Kasi nung hindi pa pinapanganak sa mundo yung kaharap nyong pastor, meron pang pastor na una dyan. Actually, pastor na mas mataas sa kanya ang nag-ordain sa kanya para maging pastor ng iglesia ninyo. Alamin nyo ang origin ninyo. At doon nyo malalaman na hindi pala kayo kaanib sa tunay na iglesia. Kami alam namin ayon sa Biblia, tinatag ang iglesia doon sa Jerusalem. Kami sa Jerusalem nagsimula. Narito. Sabi, The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan ha. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Biblical ba yan? Yes, biblical yan. Kung ating babasahin yan dito sa Gawa 1:15, ganito ating mababasa. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. 120 persons were gathered there ayon sa kasaysayan. So itong nasa kasaysayan ay biblical. Biblically, about 120 persons were gathered there. Ito ay nangyari sa Day of Pentecost. Sabi sa Biblia, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid. So ito ay talagang biblical, ano? So yun ay ating batayan na yes, binabasa namin ang Biblia at alam namin ang origin ng aming iglesia. Ikaw, Grace, alam mo ba ang origin ng iglesia mo? Sigurado ka? Kung hindi mo alam, mag-research ka muna. Okay, yan ang ating sagot sa comment na ito. At ito nang ating gagawin, no, bawat episode may sagot tayo sa comment para makita ninyo kung
paano kayo sagutin ng punto, pur punto. Maraming salamat po.